magandang gabi po. Magandang gabi po, great evening sa ating lahat. Andito na naman po tayo sa ating actually third session ng online Bible Study, ang salita ng Diyos, kwento ng pag-asa. Okay po. Hindi lang po ito kwento ng nakaraan, kundi kwento ng kasalukuyan at Opo. ito nga po ay naghahatid sa atin ng pag-asa. Para umpisahan po natin ang ating third session, tatawagin po natin si Sister Pearly para sa opening prayer. Tel? Okay po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kuya Carlo, bago po tayo mag-opening prayer, papakilala muna po kita. Ang Ah, aking pong partner ngayon po, si Kuya Carlo. sige po. Kilala po siya ng marami. Siya po ating makakasama para sa ating third session. Okay po. So, sandali po tayong manahimik. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, Diyos naming mahal, maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga biyayang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Sa presensya ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng pagpapala. Lalo't higit sa misyon na iyong ipinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po. Patuloy niyo kaming pinagkubra sa kabila po ng aming mga kapalpakan, ng aming kahinaan. Maraming salamat po at patuloy niyo kaming pinagkakalooban ng biyaya na kami ay makatugon. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy niyo pong isugo ang inyong banal na espiritu sa amin. Gabayan at tulungan po kami na maunawaan namin ang kasaysayan ng iyong pagmamahal, ng iyong awa para sa amin. Buksan mo po ang aming isipan, buksan mo po ang aming puso, nang ito ay aming matanggap at ah, maging daan upang kami ay patuloy na maghangad, na sumunod at tumugon sa inyong tawag patungo sa kabanalan. Iwaglig niyo po sa aming mga isip ngayon ang mga alalahanin sapagkat inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang lahat ng aming mga concerns, lahat ng aming mga mga bagay na dapat na ginagawa sa oras na to ay amin munang iwanan at mag-focus po kami sa iyong mga aral. Nadalangin din po At namin na maging, wow. dinadalangin din po namin na ang mga nagbibiyahe ay ligtas na makarating upang makahabol po sa ating pag-aaral. Ang lahat po ng ito ay samot na langin natin sa pangalan ni Kristo na Okay po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po, Sister Pearly. Ngayon dadako na po tayo sa ating talk proper. Ang ating speaker, hindi na po kailangan i-introduce. Pero ang pagkakaalam ko po, ayon sa aking pananaliksik, isa siya sa mga bihirang graduate sa Pontifical Biblical Institute. Tama po ba, Father? At maswerte po ako, 10 years ago, 10th anniversary na ngayon, na nakapaghatid sa kanya sa seminaryo sa Giginto nung inibitahan namin siya sa Valenzuela para sa isang Biblical Apologetics Seminar. Sana po ay dinaan ko siya sa MacArthur para matagal-tagal ko siyang na-interview. Kaya lang dumaan kami sa expressway. Anyway, ayon po sa kanyang nasabi kanina, magpapatuloy tayo sa third session and we will be focusing on Abraham sa English, Abraham sa Tagalog. Alam po nating mga katikista na si Abraham ay tinatawag na ama ng mga mananampalataya. Sa Old Testament yan, sa New Testament naman si Mama Mary ang perpektong modelo ng pananampalataya. Dito po sa ating binabasa na katisismo, mababasa po natin yan. So without further ado, tatawagan na po natin ang ating speaker sa ngayon. Professor pa po kayo sa seminaryo, Father? Ayan po, professor sa ating seminaryo sa Giginto, Bulacan. Father Andy Rivera. Okay. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Parang ano po ba, sa Maysan po ba ho yan? Sa Malinta. Yung Paska po sa Malinta. Opo, San Isidro Labrador po, Father. At naanyayahan nga po ako doon. Sa apologetics po ata yun no? Yes po. At ngayon ay pagpapatuloy po natin ang talakayan sa Old Testament.
At binala ko na mag-concentrate na lang kay Nunong Abraham para mas maunawaan natin yung pangyayari, yung istorya na sa buhay ni Abraham at naway tayo mag-iwan ng pag-asa sa ating lahat. Ano na ba ako? Bro, teka ha, sandali. Saan ako pupunta? Genesis 12, 1-9. Dapat pinipresume ko na nabasa nyo na rin ito. No? Hopefully next meeting, kay Moses naman tayo. So basahin nyo yung tungkol kay Moses, lalo na doon sa Exodus, para mas madaling maintindihan natin itong mga topic. No? Ngayon kay Nunong Abraham. No? Ang pagtawag kay Abraham. So chapter 12, 1-9. Ano ang mga aral na mapupulot natin dito sa pagtawag ng Diyos kay Abram? So, umpisa ay Abram muna siya, no? At later makikita natin sa kalagitnaan, babaguhin ng Diyos ang pangalang Abraham at magiging Abraham. Unang makikita natin ay ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kawalang katiyakan. Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Hindi malinaw kay Abraham kung saan siya dadalhin ng Diyos, pero sumunod siya. Tinuturuan tayo nito na magtiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos na naunawaan ang kanyang plano. Imagine ninyo, taga Mesopotamia, at siya ay kinakailang umalis doon, umalis sa lugar na kanyang sinilangan, doon siya komportabling nabuhay, nandoon ang kanyang hanap buhay, nandoon ang kanyang tirahan. Pero isipin ninyo kung kayo ang tinawag ng Diyos, no? Sa unang pagkakataon ay nakita niyo ang Diyos, nagsalita ang Diyos sa inyo, yung bang unang encounter na yun ay paniniwalaan ninyo? Kayo ba ay susunod sa isang taong hindi ninyo kilala o sa isang persona na hindi nyo kilala? Hindi kaya yun ay imahinasyon lamang? Pero sumunod siya, no? Kahit hindi niya alam kung ano ang patutunguhan ng kanyang paglalakbay, sumunod siya, nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Number 2, ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala. Pagpapalain ko mga magpapala sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng lipi sa lupa ay pagpapalain. Kapag tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, hindi lang tayo ang pinagbubunyi, kundi maging ibang tao sa paligid natin ay nabibiyayaan. So isipin ninyo na sa tuwing tayo sumusunod, katulad ng ginawa ni Abraham, hindi lamang siya ang pinagpala, kundi sa pamamagitan niya, ibang tao ay pagpapalain. Dahil sa pagsunod mo, nabubuksan din ang biyaya sa ibang tao. Kaya kinakailangang makita natin ang kahalagahan ng pagsunod. Tayo rin ay mga alagad ng ating Panginoon, pero talagang pinahalagahan ba natin ang pagsunod sa kanyang mga kautusan na ito rin ay kinakailangan gawin natin sa pagsunod natin sa batas ng simbahan. Kaya nga mahalagang ito ay panghawakan natin itong halimbawa na ginawa ni Abraham sa pagsunod, naging daan ito ng pagpapala sa iba. Ikatlo, ang panawagan ng Diyos ay personal at mapaghamon. Tulad ni Abraham, ang bawat isa sa atin ay may natatanging panawagan. Ngunit kalimitan ito ay nangangailangan ng pag-alis sa ating comfort zone mula sa kasanayan, seguridad, o sariling kagustuhan. Tandaan ninyo kapag ang Diyos ay tumawag sa atin at tayo ay tumugon naman sa kanyang panawagan, yun ay personal na pamamaraan ng ating Panginoon. Personal tayong tinawag, personal din dapat tayong makatugon sa kanyang panawagan. Tinawag tayo ng Diyos, hindi tayo tutugon sa iba, kundi personal tayong dapat na tumugon sa Kanya. At yung personal na
panawagan ng ating Panginoon, laging merong hamon sa atin. Aalisin tayo sa comfort zone, no? Hindi yung kung ano lang yung madali sa atin, kung saan tayo secure. Remember, yung lugar na sinilangan niya, security para kay Abraham yon, no? Mas madaling mamuhay na gamay mo ang lahat ng kultura, kapitbahay mo o yung gagawin mo. Ako rin siguro inalis ng Diyos dito sa comfort zone na ito. Dati akong isang religious at ngayon ay nabubuhay ng spirituality na batay sa diocesan spirituality na hindi ko naman kaagad matatanggal din yung pagiging religious ko, no? Mas madali sa akin siguro na mabuhay bilang isang relihiyoso, pero mas nakita ng Diyos na magiging kapakipakinabang ako sa buhay ng simbahan kung aalis ako doon sa comfort zone ko. At actually, hindi ko ninais na maging diocesan, no? Ako yung seminarista. Hindi ko talaga gusto maging secular, no? Talagang gusto ko ay maging religious. Nangyari yon, pero pinull out din ako ng Diyos, no? At itinanim sa ibang lugar upang doon mamunga. Ang pananampalataya may konkretong kilos, no? Umalis nga si Abraham gaya ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi sapat ang pananalig sa isip o salita lamang. Ang tunay na pananampalataya ay may pinapakita sa pamagitan ng gawa at pagsunod. Umalis ka rito, Abraham, umalis siya. Sumampalataya siya doon sa persona na nakaniig niya. Pero kung ano yung sinabi, sinunod niya. Pananampalataya na may gawa. Hindi po pwedeng pananampalataya. Kailangan natin ng pananampalataya. Tama yon, kailangan natin. Pero hindi nagtatapos sa pananampalataya lamang. Kinakailangang may karampatang pagkilos, pagsunod ang isang taong nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga pagkababalikan natin yung kay Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kinakailangan may pananampalataya, ipinagkaloob na yan nung tayo ay bininyagan, pero kinakailangan din na tayo ay tumugon. Higit sa lahat sa pag-ibig. Itong mga nakaraang araw, panay pag-ibig na nadidinig natin, no? Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Lalo na nung linggo, no? Ibigin, no? Lagi ilang beses na sinasabing umibig tayo. Katulad ng sinabi ko sa homily noong Sunday, kapag tinignan natin ang context ng mga ebanghelyo, no? Sa ebanghelyo ni Matthew, Mark, Luke, and John, 62 times. 62 times na binanggit ang salitang pag-ibig, love or to love. Yung noun at yung verbal forms. Pagka tinignan natin yung noun na pag-ibig, 9 times lamang yung noun na ginamit ng mga evangelist. At ang mas maraming pagkakataon na ginamit ay yung verbal forms. Umibig, ibigin, no? Ibig sabihin 53 times. Dahil sa totoo lamang ang pag-ibig ay isang pagkilos, isang pagtugon, isang action, no? Action verb. Hindi ito plano, hindi ito idea. Kaya nga katulad ng pananampalataya, na ang pagtugon natin sa pananampalataya ay sa ngalan ng pag-ibig, kinakailangan kumilos. Kaya makikita natin dito na yung pagtugon niya, pagsunod niya sa Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal niya sa Diyos. Pagkilala sa Diyos sa bawat yugto ng buhay. Doon ay nagtayo siya ng altar sa Panginoon at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kahit sa bagong lupain, hindi nakalimot si Abraham sa Diyos. Itinuturo nito na dapat tayong laging maglaan ng panahon upang sambahin at pasalamatan ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay.
So, nakagisnan niya, nakasanayan niya na doon sa Mesopotamia, sa Iraq, sinasamba niya ang Diyos. Pero nung siya ay umalis na doon, dahil sa siya ay pinangalagaan, ginabayan ng ating Panginoon, nag-iwan siya ng isang altar, no? At yun ay para ipakita niya ang kanyang pasasalamat sa Diyos, sa pagtawag ng Diyos sa kanya. At higit sa lahat, yung altar na yun na naiwan, ay yun ay memorial ng mga taong makakaalam na dito pala sumamba si Abraham sa ating Panginoon. So hindi lang, we cannot situate, no, ang lugar ng pagsamba sa isang lugar lamang. Tandaan natin, kaya nga binigyan ko ng pansin noong unang lesson natin yung kasaysayan. Kasi saan man at kailanman ay pwedeng makaniig natin ang ating Panginoon. Saan man at kailanman, katulad ni Abraham, ay pwede natin sambahin ang Diyos. Hindi lamang sa loob ng simbahan. Totoo that there is a special presence of Christ inside the church. Pero tanda natin, anywhere. Hindi natin pwedeng i-reduce ang Diyos, ilimit siya sa isang lugar. Dahil siya ay Espiritu, saan man, pwede natin siya mahalin, sambahin, at paglingkuran. No? Kahit saan. Anytime, anywhere, pwede nating sambahin ang ating Panginoon. Ang pagsunod ay isang paglalakbay, hindi isang beses na desisyon lamang. Kaya si Abraham ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Negev. Ang buhay ng pananampalataya sa tuloy-tuloy na proseso, hindi natatapos ang pagsunod sa isang desisyon lamang, kundi ito'y araw-araw na pagtugon sa Diyos. Siguro natatandaan pa ninyo nung kayo ay unang tinawag sa gawaang ito ng Paska, noon ay tumugon kayo sa ating Panginoon. Pero kung titignan ninyo, taon-taon tayo ay nagre-renew, nagkukumit tayo para tayo ay magturo ng pananampalataya sa mga bata. Pero hindi lamang yung annual, hindi lamang nung 25 years ago, kinakailangan daily. We have to renew our commitment to the Lord, no? Every day, kung maaaring i-dedicate natin ang ating sarili sa kanyang karangalan at para basbasan na ating Panginoon na ating mga gawain. No? So tandaan natin, laging naglalakbay, laging kasama natin sa paglalakbay. At tandaan natin itong paglalakbay na ito, katulad ng ginawa ni Abraham, minsan blurred, hindi malinaw ang lahat. No? Sa ating paglilingkod, minsan maraming problema. Isipin na lamang yung paglalakbay na ginawa niya, pumunta siya sa ibang lugar, hindi niya makakilala yung mga tao, pero basta ang mahalaga, sasamahan tayo ng ating Panginoon, tatanganan natin ang Panginoon, tatangan tayo sa ating Panginoon, at anumang obstacle along the way, malalampasan natin yon. Amen. Chapter 12, nung pumunta si Abraham at si Sarai sa Egypt, no? So, dito merong mangyayari dahil dito magsisinungaling, no? Si Abraham, at merong mahalagang repercussion nito para sa kanya at para kay Pharaoh sa mga Egyptian. Number 1, ang kahinaan ng tao hindi hadlan sa plano ng Diyos. So makikita natin, kahit na ang ama ng pananampalataya, nagkakamali din. May kahinaan din. Minsan hindi niya naunawaan kaagad ang plano ng Diyos. Kaya kahit na sa kanyang pagkakamali, mangunguna pa rin ang awa ng ating Panginoon. Si Abraham sa kabila ng kanyang pananampalataya ay natakot at nagsinungaling. Natakot siya dahil kasi kaya siya nagsinungaling, baka pagka nalamang asawa niya si Sarai, ipapatay siya. No? Kaya nga nagsinungaling siya. Siguro sa kapanahonan natin, itong tinatag na white lies, no? Para i-save ang sarili. Pero merong mahalagang lesson ito, no? Para kay Abraham. Ngunit hindi ito naging hadlan sa Diyos upang tuparin ang kanyang pangako. Kasi yung ginawa niya,
ay malaking kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Hopefully, as we move along, maintindihan niyo kung yung kasalanan talaga na pagsisinungaling. Ano na idulot nun sa kanya? Bakit mali iyon? Aral, kahit tayo nagkakamali, hindi sumusuko ang Diyos sa atin. Patuloy pa rin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Mali kasi yung pagsisinungaling na ginawa niya at yet, hindi naman kaagad nilaglag ng Diyos si Abraham. Hindi kaagad nawala yung pagtitiwala niya. Kung titignan natin ang ating sarili, tayo rin naman maraming beses na nahuhulog, no? Maraming beses na nagkakamali, pero hindi rin tayo nilalaglag ng Diyos, no? Patuloy pa rin nagtitiwala ang Diyos sa kabila ng kahinaan natin at limitasyon. Ang takot ay maaaring magtulak sa tao na gawin ang hindi tama. Dahil sa takot na mapatay, pinili ni Abraham na magsinungaling at itago ang tunay na relasyon nila ni Sarai. Aral, kailangan bantayan natin ang ating mga desisyon. Kapag tayo natatakot, dahil maaaring humantong ito sa kasalanan o pagkakamali, no? Minsan, pagka masyadong ang nangunguna sa atin ay yung fear na mamali ang desisyon natin. Natatakot siya na mapatay, patayin siya ni Pero na kung matagpuan na siya ang asawa ni Sarai, no? Patayin siya. In the end, hindi naman niya nakita ang plano ng Diyos, no? Nasasabi kayo, ano ba talaga yung meron dito, no? Kung ano ba ang naging punot dulo at siya ay naparusahan. Hopefully, bago matapos itong 6 reasons, naunawaan niyo ano ang dahilan bakit siya pinarusahan at si Pero. May masamang epekto ang kasinungalingan kahit pamukhang praktikal ito. Ang pagsisinungaling ni Abraham ay nagdulot ng kaguluhan sa sambahayan ni Paro at halos ikapahamak ni Sarai. Ang kasinungalingan ay may kaukulang bunga, hindi tutunay na solusyon sa problema. Ang pagsisinungaling ni Abraham ay nagdulot ng kaguluhan sa sambahayan ni Paraon. Bakit? Kung natatandaan ninyo yung preceding na section o chapter na binasa natin, ano ang dahilan kung bakit pinaalis ng Diyos si Abraham sa Haran? Ano ang promise niya? 'Di ba siya ang man of faith, father of faith? Ano ang promise ng Diyos sa kanya? Na kung siya ay mananampalataya sa Diyos, ano ang mangyayari? Blessings, Siya ang Father. magiging daan ng pagpapala para sa iba. Tingnan ninyo nangyari dito. Noong umpisa, sumampalataya na siya, nanalig na siya. Hindi niya kilala si Lord, pero sumunod siya. Dito, dahil sa kanyang pagsisinungaling, ay hindi niya sinampalatayanan ang Diyos. Pinangunahan siya ng pagkatakot niya. At dahil sa kanyang pagkatakot, hindi tuloy na ibigay yung blessing kay Pero. Supposedly, siya ang magiging daan ng pagpapala ng Diyos kay Paraon. Hindi blessing, kundi naparusahan si Paraon. At ikalawa, yung kanyang pagkatakot ay nakita natin na hindi pa talaga fully grounded, hindi fully rooted yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi pa rin niya pinagtitiwalaan ng buong buo ang Diyos kasi natatakot pa rin siya. Ano kung sabihin niya si Sarah ay kanyang asawa? Doon makikita natin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay nagsasagawa ng katarungan kahit hindi pa alam ng tao. Hindi alam ni Paraon na asawa ni Abram si Sarai. Ngunit tinarusahan pa din siya ng Diyos sa hindi sinasadyang pagkakasala. Pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga pinili at inaayos niya ang mga sitwasyong hindi natin kontrolado. So yan, sa kabila ng hindi niya pagsasabi ng totoo, nakita natin na kontrolado ng Diyos ang pangyayari. No? Nung malaman na asawa pala ni Sarai si Abram, nakita natin na
hindi naman siya pinarusahan ni Paraon. Kasi nandoon ang paggagabay ng Diyos eh. Yun nga lang eh, kung yun kaagad ay nakita kaagad ni Abraham ang pagkilos ng ating Panginoon, hindi na sana dapat niya nagawang magsinungaling. Ang pagtitiwala sa sariling talino ay hindi kasintibay ng pagtitiwala sa Diyos. Umasa si Abraham sa kanyang sariling paraan, pagsisinungaling o pamaligtas. Salip na magtiwala sa proteksyon ng Diyos. Mas ligtas tayong magtiwala sa plano ng Diyos kaysa sa sarili natin diskarte. Minsan, sa sobrang pagtitiwala natin sa ating sarili, yun ang talagang nakakasira sa plano ng Diyos. Kinakailangan talagang pagkatiwalaan natin ang Diyos kahit na hindi malinaw sa atin ang mga sitwasyon, mahalaga talagang tayo kumapit pa rin sa Kanya at in the end, makikita natin na ang plano ng Diyos ay mangyayari kung tayo lamang ay magtitiwala at aasa sa ating Panginoon. Huwag sa ating sarili. No? Ang ating sarili, sabihin na natin meron tayong kagalingan pero hindi ito makatutugon sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa gitna ng pagkakamali, maring magpakita ang Diyos ng awa sa kabila ng pagkukulang ni Abraham, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa halip, pinotektahan pa rin niya si Sarai at pinayagan sila makaalis ng ligtas. Ang Diyos ay maawain. Hindi niya tayo agad hinusgahan ayon sa ating kahinaan, kundi binibigyan tayo ng pagkakataong magbago. Siguro one thing na makikita natin sa Diyos, kailanman hindi tayo ikakahon. Kahit na sabihin natin consistent, yun na yung character na pinakikita natin, there's always hope in God. No? Laging aasa ang Diyos na tayo makakatugon sa kanyang biyaya. Sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo'y makatugon ng nararapat sa kanyang mga hamon sa ating buhay. Genesis 13, 1 to 18 ang paghihiwalay ni na Abraham at Lot. No? So kasamang umalis ni Abraham papunta dito sa Kinaan, si Lot ang kanyang pamangkin. No? At dito kasi ay merong pag-aawayan dahil kasama ni Abraham yung kanyang herd, yung kanyang kawan, gayon din si Lot, ay nag-aaway yung kanilang mga pastol, no? Yung kanilang mga shepherds kasi nga sama-sama at ang problema ay yung pasture land, no? So saan kinukulang ng pagkain yung kanilang mga tawag dito, tupa at kambing. So nag-aaway yung mga tauhan ni na Abraham at ni Lot. Una, mapagpakumbaba at magbigay daan sa iba. Huwag na tayo mag-away. Kung gusto mong pumunta sa kaliwa, sa kanan ako pupunta. Kung sa kanan ka, sa kaliwa ako. Ipinakita ni Abraham ang pagpapakumbaba at pagiging mapagbigay. Bilang mas nakakatanda at pinuno ng pamilya, siya sana may karapatang pumili ng lupain. Ngunit ibinigay niya ang pribilehiyong ito kay Lot. Ito ay paanyaya sa atin na iuna ang kapayapaan kaysa sariling karapatan. Mapagparaya, Mapagparaya. Mapagpakumbaba. Siya yung nakakatanda. Pwede siya yung magdemand. Ako dito. Ako yung nakakatanda. Kayo, doon sa kabila. Pero nagparaya siya. Bakit? Sa ngalan ng kapayapaan. Instead na mag-away-away. Pero anong ibabaw ay yung kapayapaan at kapakumbabaan ni Abraham. Minsan yung entitlement, ngayon napakalakas na yung entitlement. Ako yung mas matanda, ako yung may pinag-aralan, ako yung malapit kay Father, amen, no? Hindi ganon. Ang iisipin natin lagi, ano yung makabubuti sa samahan, sa grupo, sa pamilya. Kay Abraham ang nagibabaw ay yung kapayapaan sa kanilang magtito. Aanhin mo yung mapa sa yung magandang lugar, pero magtatanim naman ng galit, magtatanim ng sama ng loob yung kasama mo.
So gayon din sa atin, wag natin hanapin yung privileged place. Tandaan natin, mas makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon at ang kanyang pagpapala kung tayo ay nagpapakumbaba at nagpaparaya sa ngalan ng kapayapaan at upang maranasan ng kabutihan ng isa't isa. Maging mapayapa sa gitna ng alitan, may alitan ng mga pastol ni na Abraham at Lot, ngunit agad ito nilutas ni Abraham sa mapayapang paraan. Sa halip na palalain ang problema, hinahanapan ito ng solusyon. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tagapamayapa, hindi tagapag-udyok ng kaguluhan. No? Minsan, pagka ako ay namamahinga at tinitignan ko yung mga reels, no, na lumalabas sa FB, ewan ko kung bakit lagi na lang may alitan, may bugbugan, may patayan. Ewan ko, talagang napakainit na ng kapaligiran, sumasabay pa ang init ng ulo ng mga tao. Siguro napakagandang tayo mismo ang namamagitan at tayo mismo naghahatid ng kapayapaan sa ating community. Minsan sa parokya hindi maiwasan dahil lamang sa mga suggestion, idea, nagkakaroon ng samaan ng loob. Hindi. Aminin natin na maaaring iba-iba tayo, iba-iba ng pananaw, ng pag-iisip, pero mas mahalaga ay yung kapakanan pa rin ng parokya, ng pamilya, ng pamayanan, ang isipin natin, hindi yung para porke hindi na sinang-ayunan yung iyong idea, yung opinion, para bagang bumagsak na sa kalangitan ang kanyang status. Ano? Hindi. Minsan aminin natin na mas maganda ang idea ng ibang tao, mas maganda ang opinion ng ibang tao, at mas maganda itaas natin yung mga opinion na gano'n. Hindi kinakailangan sarili ang itaas. Ang mahalaga sa ating pag-uusap, ang matatamo natin ay ma-realize natin yung kalooban ng Diyos, no? Huwag maging sakim sa pagpili. Pinili ni Lot ang Jordan Valley na maganda at mataba, ngunit malapit sa Sodom. Pinili ni Lot ang pinakamagandang bahagi ng lupain base sa panlabas na anyo. Ngunit kalaunan, ito'y naging dahilan ng kanyang pagkapahamak. Tinuturuan tayo nito na huwag lamang umasa sa panlabas sa kagandahan o pansamantalang kapakinabangan sa ating mga desisyon. No? Yung external. So yun, ano ang basis ni Lot? Siya ang pinili niya yung mas maganda, pero later, nandoon yung kaparusahan, nandoon yung tragedy, nandoon yung calamity. Minsan, kinakailangan matuto talaga tayo ng magparaya at doon natin makikita ang kalooban ng ating Panginoon. No? Magtiwala sa Diyos halip na sa sariling diskarte. Nakita rin natin ito doon kay Abraham sa Egypt. Pagkatapos humiwalay si Lot, muling pinangakuan ng Diyos si Abraham na mas malawak na lupain. Sa kabila ng tila pagkatalo ni Abraham sa pagpili ng lupa, mas malaking pagpapala ang dumating sa kanya. Ang tunay na biyaya ay galing sa Diyos, hindi sa galing ng diskarte o pagpili. No? Kaya nga kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, mas makikita natin na favorable ito para sa atin. Huwag masyado tayong magtiwala sa galing natin. No? In the end, magmamanifest yung plano ng Diyos para sa kabutihan natin. Ano? Alam niyo ako dito sa dalawang assignment ko na ito, bagaman mahirap, walang pera, pero makikita mo pa rin yung pagpapala ng Diyos. No? Kasi doon mo ma-exercise yung priesthood mo na mas mauunawaan mo ng pagiging pari mo dito sa lugar nito na hindi naman talagang totally deprived, pero at least mas ma-experience mo yung pagkapari mo. No? Mas nararamdam ko na ako ay pari dito, hindi dahil sa pera na tinatamo ko,
kundi dahil sa mas nararanasan ko na mas malapit ako sa tao, mas malapit ako sa biyaya ng Diyos dahil kasi nga ah, hindi pera yung pinag-uusapan natin. Sa akin, ang pinakamahalagang biyaya ay yung makapaglingkod sa mga tao, sa mga taong ipinaglingkod, ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Yung material riches, yun ay secondary. Baka hindi pa nga secondary para sa akin yun. Baka yun ay nasa lowest. Ang pinakamahalagang blessing sa akin ay yung ako bilang isang pari, naglilingkod dito sa mahirap na lugar, mahirap na parokya, mahirap na paaralan, at ang mahalaga, si Lord ang nagpapayaman sa parokyang ito at sa dalawang mission school. At gayon din sana makita rin ninyo, kung kayo man ay pinagpapala ng ating Panginoon, well and good, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pero sa akin, ang pinakamahalagang biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo ay kayo ay malakas at kayo ay patuloy na nakapaglilingkod sa Kanya. Sana makita ninyo yung bilang isang Paska, hindi matatawaran yung inyong paglilingkod at yan yung pinakamahalagang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Amen! Ang pananampalataya ay sinusuklian ng pangako. Ang Diyos ay nangako kay Abraham na isang malawak na lupain at lahi na kasindami ng alabok. Ang pananampalataya at katapatan kay Yahweh ay sinusuklian ng dakilang pangako. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng mas malalim at matagalang pagpapala. Pero tandaan natin, itong pangako na ito ay hindi immediate. Ito lagi ang tatandaan natin, iba ang kapanahunan ng Diyos. No? Iba ang kapanahunan ng Diyos. At minsan, napaka-impatient natin, nagmamadali tayo, para bagang dahil nga yung salitang entitled tayo, na pagka tayo nagdasal sa Diyos, agad gusto natin maranasan kagad yung pagpapala na yan. No? Pero hindi ganyan ang kapanahunan ng Diyos. Hindi rin gano'n natin mararanasan ang kalooban ng Diyos. Biruin mo, para maranasan ito, kinakailangan 100 years si Abraham, 90 years si Sarai, para magkaroon ng anak. At doon palabang magsisimula yung descendants niya na kasindami ng butil ng buhangin sa dalampasigan. So, hindi kaagad nangyari ito. Gayun din ang mga pangako ng Diyos sa atin. Tutuparin ito ng Panginoon ayon sa kanyang kapanahunan at kalooban. Ang mahalaga, makapaghihintay ka ba? Mahihintay mo ba ang katuparan ng pagpapala at pangako ng Diyos sa iyo? Sana ay makapaghintay tayo, no? Itayo ang altar ng Diyos saan ka man dalhin. Kaya't si Abraham ay lumipat sa Hebron at nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Saan man tayo dalhin ng Diyos, dapat natin pagpatuloy ang pagsambat, pasasalamat. No? Anytime, anywhere. Ito yung tinatawag natin na sense of the sacred. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Saan man yun at kailanman, tandaan natin yung sense of the sacred. At kung lagi mong nararamdaman ang presensya ng Diyos, tingnan niyo, napakahalaga nun eh. Saan natin nararamdaman yung sacredness ni Lord? In history, in our time, in the story of our lives. Kaya nga binigyan ko ng pansin yung introduction na yon para hindi nyo makita na ang Diyos ay hiwalay sa buhay natin. Ang Diyos kasama natin sa ating buhay. Uulitin ko, 24/7, pwede natin kausapin ang Diyos. Pero ang tanong, gaano natin binibigyan siya ng panahon sa ating buhay? Kung 24/7 available si Lord, isipin ninyo yung distraction, yung mga preoccupation natin, nawala ang Diyos sa mga gawain yun. Kaya nga sana makita ninyo yung mas-sense ninyo, sense of the sacred. Now, kasama natin siya.
Now, nakikipag-usap siya sa atin. Now, gustong magpahayag ng Diyos ng mabuting balita sa atin. Sana makita ninyo ang inyong oras, ang inyong panahon, ang Diyos bukas upang makipag-ugnayan, upang makipag-komunikasyon sa atin. Sana bukas lagi yung ating komunikasyon sa Kanya. Genesis 14:17-20, si Abraham at Melchizedek. Bago nangyari ito, maraming war na nangyari. No? Yung mga surroundings na kingdoms, nag-away-away sila. Napasok si Abraham dahil kasi kinakailangang i-rescue niya si Lot. No? At sa pamagitan lamang ng 300, hindi ko matandaan ko, 313 na mga sundalo niya, ay natalo niya yung mga kingdoms na yon. At dahil nanalo siya, na-meet niya si Melchizedek, ang hari ng Salem, hari ng kapayapaan, no? So nagkakaroon ng digmaan, napunta siya sa hari ng kapayapaan, si Melchizedek. At ano nangyari? Diba nakikita, nadidinig niyo, pari magpakailanman. No? Yun ay dahil kay Melchizedek na nag-aalay ng tinapay at ng alak, no? Lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng tagumpay kay Abraham. Matapos ang laban, malinaw kay Abraham at kay Melchizedek na ang tagumpay ay hindi dahil sa galing ng tao, kundi dahil sa pagpapala ng Diyos. Ito ay paalala na sa bawat tagumpay natin sa buhay, sa trabaho, pamilya o pananampalataya, ay nararapat nating kilalanin ang Diyos bilang pinagmula ng lahat. At ang tao lagi nakaka-recognize ng kabutihan ng Diyos at nagpapasalamat para sa akin, ay yun ay very Eucharistic person. No? Kaya nga tayo nagsisimba, di ba? Tignan ninyo si Melchizedek, ang nag-aalay siya ng alak at tinapay. Gayun din sa atin. Sa tuwing tayo nag-aalay ng alak at tinapay ng ating Panginoon, huwag natin kalilimutan magpasalamat. Eucharistia. Bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Dahil ikay tumanggap ng Eucharist, ng mabuting biyaya. At ano ba yung pinakamabuting biyaya na tinanggap natin? Ang katawan, dugo, at pagka-Diyos na ating Panginoon. Kaya nga tayo nagpapasalamat. So, hindi lamang, kaya nga pagka ikay nagpupunta ng misa, dala-dala mo, bit-bit mo ang pasasalamat mo sa Diyos dahil sa promotion, dahil sa biyaya, dahil sa kalusugan, dahil sa kapayapaan sa pamilya. Napakarami nating pamamaraan para magpasalamat sa Diyos. No? At sana makita natin yon sa ating buhay. Ang pagkaloob kay Melchizedek ay tanda ng pagkilala ng Diyos at si Abraham ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng lahat ng nasamsam. Ito ang unang pagbanggit ng 10 sa Biblia. Sa panahon ngayon, ito'y aral sa pagiging mapagbigay at pagkilala na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. No? So yung 10 na yun, ang mahalaga ay ibigay natin ating panahon, ating kakayahan, hindi lamang yung kayamanan. Lahat yon yung time, talent, and treasure, bigay natin sa Kanya. No? Ang tunay na leader ay hindi sakim sa yaman. Hindi ko kukunin ni kahit isang sinulid o tali ng sandalyas. Tumanggi si Abraham sa mga alok ni Haring Sodoma upang hindi masabi ng sino man ang kayamanan niya ay galing sa tao. Isang mahalagang aral ito sa mga pinuno ngayon. Hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin, lalo na kung makasisira sa dangal o pananampalataya. Kasi nagkaroon na ng lesson itong si Abraham. Nung siya ay umalis sa Egypt, siya ay binigyan ng pagpapala ni Paraon. Pero yun din ay nagkaroon ng konting sigalot kay Abraham. Kasi nga dahil sa pagtanggap niya doon sa mga blessing kay Paraon, parang hindi siya nagtiwala sa divine providence. Kaya ngayon, inaalok na naman siya ng tao, learned lesson na siya. Hindi niya kailangan ng blessing ng tao. Sapat ang Diyos para sa kanya. Sana makita rin natin yun. Kaya lang masyado ang mga tao ngayon ay
nakatuon ang pansin sa material blessing. Of course, kailangan natin yon. Pero minsan, kinakailangan magtiwala tayo sa probidensya ng Panginoon. Alam niyo, karanasan ko bilang isang pari, hindi ako nanghihinayang sa maraming material blessings na tinanggap ko, ibinalik ko lamang sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Mas nakita kong pinagpapala ng Diyos ang pamilya ko. Kapag binabalikan ko, simula na ako'y naging pari hanggang sa ngayon, talagang continuous yung pagpapala ng Diyos. Sabi ko, kung ako siguro, binago ko yung style ng pagiging pari ko na nagpakayaman ako, wala akong iniisip kundi yung security ng pamilya ko, baka huminto yung biyaya na yun. Pero ngayon, kitang-kita ko kung paano secured ang pamilya ko. Napakaganda ng nangyayari sa buhay ng mga pamangkin ko, ng mga kapatid ko. Ano pa hihingin ko? Ibinigay na lahat sa akin ng Panginoon. Kaya nga kayo rin, huwag kayong mag-iisip, magdalawang isip kapag kayo nagbigay sa Kanya. Pagpapalain talaga kayo ng Diyos. Hindi man yung, kasi iba yung iniisip ko na blessing, iba yung blessing ninyo, pero ako talagang kontento, satisfied kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng aking pamilya. Kaya nga sabi ni Pedro, Lord, iniwan namin ang lahat, iniwan namin ang aming pamilya. Ang sinumang nag-iwan ng pamilya, ay 100 times fold ay pagkakaloob ni Lord sa akin. So yun, talagang ang Panginoon, totoo siya sa kanyang pangako at talagang pangangalandakan ko sa buong mundo kung paano pinagpala ng Panginoon ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay. At sana gayon din kayo. Ang pagpapala hindi palaging material. Si Melchizedek bilang pari ng kataas-taasan Diyos ay nagdala ng tinapay at alak at pinagpala si Abraham. Hindi niya siya binigyan ng kayamanan, kundi spiritual na pagpapala. Sa buhay, hindi lang material ang sukatan ng pagpapala. Ang kapayapaan, pag-ibig at presensya ng Diyos ay mas mahalaga. Sana minsan mabago natin yung magkaroon ng paradigm shift tayo, no? Hindi lamang sana na binibilan natin yung dami ng pera natin sa bangko, pero mas makita natin yung mga intangible, no? ng mga Panginoon at ipagpasalamat ito sa Kanya. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat hindi naghihintay ng kapalit. Si Abraham, iniligtas si Lot at ang iba pang bihag, hindi upang makakuha ng gantimpala, kundi dahil ito ang tama. Paalala ito ng pagtulong ay dapat bukal sa puso, hindi para sa sariling kapakinabangan. So, nailigtas niya si Lot at matapos niya iligtas ito, hindi niya siningil, ayan, buong buhay ko ibinigay ko sa iyo. Iniligtas kita sa kamay ng kapahamakan. Hindi, wala siyang hinihinging kapalit. Ang mahalaga ay magawa ang tama. At yung yung paghanap natin doon sa tama na yon, yun na in itself is a blessing, no? Huwag na tayong maghanap ng mga material possession na kapalit. Mas mahalaga pa rin sa akin yung mga intangible blessing na ipagkakaloob. Kunyari, marami ka naman pera. Isipin niyo yung mga mayayaman. Sino yung may-ari ng Hindi Microsoft yun. Microsoft ba yun namatay sa cancer? Microsoft po si Bill Gates eh. Hindi, yung isa pa. Isa. Apple po. Sa Apple. Steve Jobs po. Si Steve Jobs, no? Napakayaman, bilyon-bilyon. Pero ano ginawa ng bilyon-bilyon dolyares niya? Wala, namatay din siya. No? Yayaman ka nga, milyon-milyon pera mo, tapos magkakasakit ka naman ng cancer. Wala rin. No? Although nagiging rampant na yung cancer, no? Gayunpaman, sa akin, wag natin aksayahin ang panahon natin sa material things. Meron pa mas mahalagang realidad kaysa sa possession. At yan yung dakilang possession, ang dakilang kayamanan si Jesus. Na alam ko naman sa inyong paglilingkod, ito ang dahilan, ito rin yung nagmo-motivate sa inyo kung bakit kayo nagpapakahirap bilang Paska. Nakita nyo ang kayamanan at yung mabuting balita
Kaya nga nais niyo maipahayag ang mabuting balita na yan sa mga maliliit at paslit na bata upang sila ay hubugin sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at katarungan. Si Melchizedek ang hari ng Salem na nangangahulugang kapayapaan at isang pari ng kataas-taasan Diyos. Sa kanyang katauhan ay ipakita ng tunay na pamumuno ay nakaugat sa katarungan at kapayapaan. Isang paalala ito sa mga lingkod bayan at pinuno ng pamumuno ay dapat maghatid ng katarungan at hindi kaguluhan, no? So ito yung concrete example ng leader na talagang siya ay naghahatid ng kapayapaan at katarungan sa kanyang pamayanan. Sana pagdasal natin ng mga kaparian na sa kanilang pamumuno ay may hatid nilang kapayapaan sa kanilang parokya, sa kanilang pinaglilingkuran, gayon din ang mga civil leaders natin. Genesis 15, ang tipan ng Diyos kay Abraham, no? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala ay magiging lubhang malaki. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga ipinangako. Kahit na matagal ang katuparan, tapat siya sa kanyang salita. Pero dito hindi pa rin talaga natutupad ni Lord. Patuloy pa rin siyang nangangako, no? At si Abraham ay patuloy pa rin umaasa sa pangako ng Diyos. Maging matapat at tiwala sa Diyos kahit hindi agad nakikita ang katuparan. At sumampalataya si Abraham sa Panginoon at ito'y ibinilan sa kanya na katwiran, righteousness. Ang pananampalataya ni Abraham ay isang halimbawa ng tiwala kahit wala pang konkretong ebidensya. Sa buhay dapat tayong magtiwala kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan ng ating mga panalangin. Sa Old Testament, no? Yan si Abraham, pananampalataya, hindi pa niya nakikita yung pangako, nananampalataya na siya. Ganon din si Mama Mary, natatandaan ninyo? Nung sinabi na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay kagampan, yun yung signs, no? Pero hindi pa man niya nakikita yung signs, sumampalataya na ang mahal na ina sa plano ng Diyos. Ang problema natin ay to cease to believe. Katulad tayo ni Tomas, katulad tayo ni Philip, na gusto natin makita. No, ang ating pananampalataya ay base sa nakikita. Pero tandaan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi talaga natin nakikita. Kaya nga sinabi rin ng ating Panginoon, mapalad ang mga hindi nakakita pero sumampalataya. At tayo yon, no? Hindi natin nakita ang Diyos, pero patuloy tayong sumampalataya, nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Ang Diyos ay personal na nakikipag-ugnayan sa tao. Sa kabanatang ito, direktang nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi malayo. Nais niya na personal na relasyon sa bawat isa sa atin, no? Totoo siya ang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, personal siyang nakikipag-ugnayan sa atin. Kaya personal din na tayo ay tutugon sa hamon ng ating Panginoon. Pero bagaman personal ang pagtawag at paghamon ng Panginoon, ang anumang pagtugon natin ay merong relevance sa ating pamayanan. So hindi pwede nating ihiwala yung communitarian dimension ng personal na pagtugon natin. Ang Diyos ay makatarungan at may takdang panahon. Ngunit sa ikaapat na salinlahi ay babalik sila rito sapagkat hindi pa lubos ang kasamaan ng mga Amoreo. May takdang panahon ang Diyos sa kanyang mga gawa. Alam niya kung kailan ang tamang oras at hindi siya padalos-dalos. Tinuturo sa atin na maghintay at magtiwala sa kanyang tiempo, sa kanyang kapanahunan, no? So, ang problema lang talaga kung mahihintay natin ang pagtugon ng ating Panginoon, no? So, hindi natin pwedeng madaliin ang kanyang kalooban. Kinakailangang maghintay tayo, no?
Ang pakikipagtipan ng Diyos ay may bigat at kabanalan. Sa huling bahagi ng kabanata, gumawa ang Diyos ng tipan kay Abraham gamit ang mga hayop na hinati. Isa itong sinaunang ritual ng tipan na may malalim na kahulugan. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kasi dito ay merong mga hayop na pinatay, may goat, may kambing, may tupa, may kalapati, at meron pang isang uri ng ibon na biniyak, pero yung mga ibon ay hindi. So basta yun ay pinutol ang ulo, no? Ibig sabihin, ganun kaseryoso ang Diyos na kapag hindi tinupad ng Diyos ang kanyang salita, ganun ang mangyayari sa kanya. Pero ibig sabihin, ang punto lamang doon ay very serious siya. Gagawin niya at gagawin niya. Dahil siya ay partner doon sa tipan, ang Diyos ay kinakailangan tuparin niya ang kanyang pangako kay Abraham. At ganoon nga ang mangyayari. No? At gayon din si Abraham dahil siya ay partners doon sa covenant, kaya nga sa salitang Hebrew, ang covenant ay berit. No? Berit. Pero para sabihin mo, to make a covenant, ang kanilang katagang ginagamit ay karat berit, no? To cut a treaty, to cut a covenant. Yun ang literal na phrase pagka sinabi natin to make a covenant. To cut a covenant, to cut a treaty. Ibig sabihin, partners ka sa covenant kapag hindi ka sumunod sa covenant na yon, sa stipulation, demands ng covenant, ikaw ay ikakat, hahatiin ka. Ibig sabihin that with tantamount na hindi ka na magiging partners dahil mamamatay ka dahil hindi mo sinunod yung tipan, no? Kaya nga hindi lamang ito ay with seriousness on the part of God, gayon din si Abraham, dapat sumunod siya sa estipulasyon ng tipan ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mas malawak kaysa sa nakikita ng tao. Ipinahayag ng Diyos kay Abraham na magiging kapalaran ng kanyang lahi mula sa pagkaalipin hanggang sa kalayaan. Minsan hindi natin naintindihan ang kabuuan ng plano ng Diyos. Pero makikita natin sa Genesis 15 na may mas malaking larawan siya para sa atin. No? So dito ipapakita, magkakaroon siya ng panaginip na ang kanya mga descendants ay alipinin ng 400 years. Ito yung nangyari sa Egypt. No? Pero in the end, mangyayari pa rin ang plano ng Diyos na mararanasan nila yung kalayaan, no? Yung promise ng kalayaan ng ating Panginoon. Genesis 16, ang pagkapanganak ni Ishmael. Ang kakulangan ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos ay nagbubunga ng komplikasyon. Salib na maghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos na magkaanak si Abraham sa pamagitan ni Sarai, gumawa sila ng sariling paraan sa pamagitan ni Hagar. Ang resulta, tension, inggitan at pagdurusa. Ang pagtitiwala sa timing ng Diyos ay mahalaga. Ang pagmamadali ay madalas nagdadala ng problema. So, walang anak si Abraham. Ano ginawa ni Sarai? Minungkahi niya na magkaroon ng ugnayan si Abraham kay Hagar na kanyang alipin, na hindi yon bahagi ng plano ng Diyos. Ibig sabihin, nakisawsaw na naman ito si Sarai sa plano ng Diyos, kaya nga meron na namang sigalot na nangyari. Magkakaroon ng problema, magkakaroon na anak si Hagar na pagmumulan nito ng pagkainggit ni Sarai. Ang mga desisyong ginawa sa kawalan ng pananampalataya ay may pangmatagalang epekto. Ang desisyon ni Sarai na ibinigay si Hagar kay Abraham ay nagresulta sa sigalot sa kanilang sambahayan. Hanggang ngayon, ang kasaysayan ng mga anak ni Hagar, ang mga Ismaelita, ay may malalim na epekto sa mundo. Maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung bunga ito ng takot at kawalan ng tiwala sa Diyos. No? So makikita natin, ito yung problema ng mga Israelita at ng mga Arabo. Yung anak ni Hagar na si Ishmael, yan ang descendants ng mga Arabo.
na alam natin hanggang sa ngayon, talaga meron silang conflict na hindi na talaga malutas noon pa man ang conflict na yan. So since 2000 BC, ginin ninyo 2000 BC, nag-aaway na sila. To be exact, 1200 BC pala, 1200 BC, nung dumating ang Palestine doon sa Canaan at gayon din ang Israel towards the east, no? So, noon pa lamang. So, almost 3,200 years na yung conflict na yan. At bagaman ipinagdarasal natin na humupa na ang tension at sila naman ay magkakapatid, magkakadugo na sana ay magpatawaran at mangibabaw ang kapayapaan sa kanilang rehiyon, no? Ang Diyos ay nakikita ang pagdurusa ng mga inaapi. Nang tumakas si Hagar dahil sa pangapi ni Sarai, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa ilang. Tinawag niya ang Diyos na El Roi, Diyos na nakakakita, aral. Walang lihim o pagdurusang di alam ng Diyos. Nakikita niya ang bawat luha ng mga pinapahirapan. So dahil sa nagkaroon ng anak, so syempre ang sentiment ni Abraham napunta kay Hagar at kay Ishmael na ikinainggit ni Sarai at doon nagsimula ang pang-aapi ni Sarai kay Hagar. Pero dito proprotektahan ng Panginoon, nakikita ng Panginoon yung sitwasyon ni Hagar, kaya nga tinulungan din ng ating Panginoon at pinangalagaan si Hagar at si Ishmael. Ang Diyos sa may layunin kahit sa ating mga pagkakamali. Bagamat hindi ayon sa plano ng Diyos ang ginawa ni Sarai at Abraham, hindi niya pinabayaan si Hagar o ang kanyang anak na si Ishmael. Binigyan niya ng pangako si Hagar para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kayang gamitin ng Diyos ang ating mga pagkakamali para sa kanyang layunin. Tandaan ninyo, wala hong nasasayang na karanasan. Ang kabutihan na ginawa natin ay merong naghihintay na pagpapala sa Diyos. Kung tayo man ay may karanasan na masakit, nahiwalay tayo sa Diyos, nagkasala tayo na napakabigat, tandaan ninyo, yun ding karanasan na yon ang siyang magdadala sa atin para bumalik sa ating Panginoon. Walang masasayang na karanasan. Good or evil, kahit na yung evil, in the end, makikita pa rin natin kung paano ang Diyos ay gagawa ng paraan upang tayo ay maibalik sa Kanya. Katulad na lang sa akin, bagaman talagang pinanghinayangan ko ang religious life, pero dito binigyan ni Lord ng contentment yung aking priestly life, no? So ibig sabihin, wala akong masasayang. Totoong komportable ang buhay ko no ako ay reliyoso, mas madaling gawin. Pero sa palagay ko, mas nakikita kong ang katuparan ng kalooban ng Diyos ay dito sa aking ginagawa. Ang tunay na pananampalatay marunong maghintay. Tandaan ninyo yan. Sa bandang huli, matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham sa pamagitan ni Isaac, hindi ni Ishmael. Ngunit sa Genesis 16, makikita kung paano ang kawalan ng pasensya ay maaaring magdulot ng kalituhan. Ang pananampalatay hindi lamang paniniwala, ito rin ay pagtitiis at paghihintay. Pagtitiis at paghihintay. Kung talagang ang biyayang hinihintay mo ay tingin mo laan para sa iyo, kaya mo bang maghintay? Kaya mo bang magtiis, magsakripisyo? Kasi minsan ihingi tayo. Gusto natin ngayon na. Gusto natin sa susunod na linggo. At kapag hindi natupad yun, ay manlalamig, hindi na magpapaska, hindi na magtuturo. Hindi ganon. Tandaan natin, hindi ganon ang kalooban ng Diyos, no? Hindi ganon. Kinakailangang tayo mismo magpakita ng pananampalataya sa Diyos
Kung para sa iyo yan, tingin mo yan ay para sa iyo, ipaglaban mo sa Kanya. At kung sa tagal ng panahon at nakikita mo, ang Diyos ay hindi pa rin tumutugon, baka naman hindi talaga para sa iyo yan, no? Kung ito man ay nagtatagal o at talagang para sa iyo, maghintay ka. Ibibigay yan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat kahit tayo ay nagkukulang. Sa kabila ng kakulangan ng tiwala ni Abraham at Sarai, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Patuloy niyang ginabayan sila at kalaunan ay tinupad niya ang kanyang plano. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto, kundi sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto. Hindi doon nakabase yon. Dahil alam natin, hindi naman tayo perpekto, no? Kundi sa kanyang pag-ibig, no? Sa kanyang kabutihan. Genesis 17, ang tipan kay Abraham at ang pagtutuli. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ako ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lumakad kang may katapatan sa harap ko at ikaw ay maging ganap. Kahit na matagal na naghihintay si Abraham sa katuparan ng pangako ng Diyos, isang anak at isang bayan, ipinakita ng Diyos na hindi siya nakakalimot. Sa kanyang mga pangako ay laging natutupad sa tamang panahon, no? Walang amnesia ang Diyos, no? Natatandaan niya ang kanyang pangako. Ang problema, tayo ang may amnesia, no? Tandaan, hindi ko alam kung nasabi ko na ito noong last time, noong unang lesson natin. Amnesia, amnesis, privation, lacking, mnesis, ala-ala, memory. Kaya nga yung mga may amnesia ay hindi nakakaalala sa kabutihan ng Diyos. At dahil ikaw ay nakakaalala, kaya ikaw ay nakapagpapasalamat. Tandaan ninyo sa misa, yung dalawang bagay, di ba? Eucharistia, pasasalamat, at meron tayong tinatag na anamnesis as opposed to amnesia. Anamnesis, again and again, I remember. Dahil naaalala mo lagi, kaya ka nagpapasalamat. Sa misa, ano yung naaalala mo? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Naaalala natin ang ginawang pagliligtas ng Diyos, kaya nga tayo ay nagpapasalamat. Anamnesis leading to Eucharistia. No? Tandaan natin yon. May bagong simula sa Diyos. Hindi na Abram ang iyong pangalan, kundi Abraham. Abraham. Sa Hebrew, father, many, people. Father of many nations. So people. Father of many peoples or nations. Binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham at Sarai bilang tanda ng panibagong pagkakakilanlan at misyon. Tayo rin ay maaaring baguhin ng Diyos mula sa dati nating pagkatao tungo sa bagong buhay na may layunin. Si Pedro, dati ay Kepas. Si Saulo ay Pablo, dating Saulo. So dahil sa bagong pangalan, meron silang bagong katauhan at bagong misyon na kanilang kinakailangan sa buhay. Sa binyag, binigyan tayo ng pangalan. Tayo ay nakikisa sa misyon ng ating Panginoon, pagkapari, hari at propeta. Natandaan natin yung pangalan na ipinagkaloob na yon ay nagpapakita na tayo ay may ugnayan sa Diyos, na tayo binigyan ng misyon, in-empower, binigyan ng kapangyarihan para may sa buhay ang triple mission of Christ, no?
Ang tipan ng Diyos ay may kasamang pananagutan. Sundin mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong lahin. Ang tipan ay hindi isang panig na kasunduan, may bahagi si Abraham at ang kanyang lahi. Ang pagsunod at pagiging tapat sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay libre, pero inaasa niya ang ating pagtugon. Tandaan natin, no? Sa lahat ng pagkakataon na ito, ang Diyos ang gumagawa ng initiative. God takes the first initiative at ang gagawin lamang natin ay tumugon. At paano tayo tumutugon? Sa pamagitan ng pananampalataya. Gumawa ang Diyos, ang tao, at paano siya gagawa? Tutugon siya sa ginawa ng Diyos. At yan ay sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya ipinakita ni Abraham. Aba, 7:19 na tayo. Ako ba'y mag-ano pa? Siguro huli na po ito, no? Walang imposible sa Diyos. Isisilang ba ang isang anak ng 100 taong gulang at si Sarah na 70 taong gulang ay manganak pa ba? Sa kabila ng edad ni Abraham at Sarah, ipinangako ng Diyos ang isang anak. Paalala ito na ang Diyos ay makapangyarihan at kanyang gumawa ng himala kahit sa tila imposibleng sitwasyon. Walang imposible sa Diyos, no? Tandaan natin, imagine ninyo 100 years old, 90 years old yung babae. Paano nangyari yon? Biyaya ng Diyos, no? Pagkilos ng Diyos. Katulad din sa case ni Samuel, matanda na ang kanyang nanay, sa magulang ni Samson, gayon din kay Elizabeth at kay tatay niya, no? Zechariah, no? Buti na lang, meron akong angel na katabi, no? Si Elizabeth. Kaya nga nung tinanong ni Zechariah, ang anghel Gabriel, paano mangyayari ito? The same tanong din kay Mama Mary yon. Nakalimutan ni Zechariah na high priest, imagine ninyo, high priest, nakalimutan niya na meron na mga instances. Si Abraham, magulang ni Samson at ni Samuel, mga matatanda, pero nagkaroon pa rin ng anak. Kaya nga nung sinabi niya, paano mangyayari ito? Yun ay in the form of doubt. Paano mangyayari? Matanda na ako. Nakalimutan niya, meron na mga matatandang pinagpala ang ating Panginoon. Pero kay Mama Mary, nung tinanong niya si Angel Gabriel, paano mangyayari ito? Ako ay isang birhen. That is not doubt. Kasi yung nangyari kay Mama Mary ay singular merit. Yun ay singular experience. Siya lamang yung mga anak na walang karelasyon na lalaki sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga yung tanong niya ay in a form of clarification, paano po mangyayari ito sa akin? No? So, yun nga, kinlarify ng anghel, yan ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tandaan, ano man ang pinagdadaanan natin, walang imposible sa atin, no? Kalusugan man yan, financial man yan, emotional, psychological, napagdaanan na yan ng maraming tao. Ang kinakailangan lamang natin ay kumapit, magtiwala, umasa sa ating Panginoon. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pamilya at mga salinlahi. Maging ama ka ng maraming bansa, itatatag ko ang aking tipan sa iyo at sa iyong lahi. Hindi lamang si Abraham ang pinagpala, kundi ang kanyang mga anak at mga susunod pang salinlahi. Ipinapakita nito ng pananampalataya at pagpapala ay may pangmatagalang epekto sa pamilya, no? So, tandaan natin, manampalataya sa ating Panginoon, hindi lamang ikaw ang pagpapalain, pati yung salit-saling lahi mo. Ang pagtutuli bilang tanda ng tipan. Ito ang aking tipan ay iyong susundin. Lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Ang pagtutuli tanda ng pagiging kabilang sa bayan ng Diyos. Sa ating panahon, paalala ito ng pagiging bahagi ng tipan ng Diyos ay dapat may panlabas sa tanda ng panloob na pananampalataya, tulad ng binyag ng Kristiyano, no? Kaya nga tandaan natin, ano? So, doon sa karat berit,
ang ginamit na to make the treaty with God ay yung circumcision. Abraham, tandaan mo, kapag ikaw'y sumunod dito sa ating tipanan, no? Ikaw ay pagpapalain. Pagka sinaway mo, katulad itong foreskin na ito, mahati ka katulad ng mga hayop na yung unang tipa na ginawa nila, no? So tandaan natin, meron tayong obligasyon na sundin ang kalooban ng Diyos, at bilang mga bagong alagad ng ating Panginoon sa bagong tipan, tayo ngayon ay nakikipagtipan sa ating Panginoon at sundin natin ang kanyang kalooban, mapapasa atin ang kaharian ng ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, at sana'y meron po kayong mga naunawaan sa ating lesson number 3 ng ang salita ng Diyos, kwento ng pag-asa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po, Father, sa inyong paglalapat na narinig namin, yun palang ancient story of Abraham, I don't know kung mga 5,000 years ago na ang nangyari, is still very relevant sa kasalukuyan. Na-connecta nyo po yun na kung paano ang ancient story. Ano lang po ako, Father, curious lang. Sabi nyo, 80 to 90 years old na si Sarah. Ganun ba siya ka-attractive doon sa hari? Wala pa namang Doktora Bello noong panahon na yun. Siguro, no? Para ma-attract yung paraon, no? Ibig sabihin, hindi, yun ay before pa. Siguro baka 60, 70 years old. So kahit paano meron pang meron pang kagandahan, may beauty pa, no? Hindi pa stress. Hindi pa stress. Sariwa pa sa mata ni paraon. Opo. Doblet po yun, Father, di ba? 2 beses na isulat sa Genesis yung kwentong yan. Ano pa? 2 beses pong naikwento yan sa Genesis, yung pagbaba nila sa Ehipto Doblet. Tumahal po yung aso ko, hindi ko madinig. Opo. Father, yung sinasabi ko po kanina, yung kwento tungkol sa pagbaba ni Abraham at Sarai sa Egypt, 2 beses na isulat sa Genesis. The same story. Doblet nga po Doblet. Opo, doblet. Anyway, meron pong tanong dito, Father, galing kay Sister Ali Atienza sa Vicariate of San Jose. Good morning po. Sa inyo pong opinion, paano po ba bibilangin ang ikapo? Bakit po sa Katoliko kahit magkano ay pwedeng iabuloy sa simbahan? Ganito po, Father. For example, ang gross income mo, 15,000 a month. Ang gastos mo dahil sa taas ng presyo ng bilihin is 20,000. Di abonado pa si Lord, negative 5,000. Paano daw po kinukompute ang ikapo Sa gross ba o sa net? Honestly, meron ako napakinggan na isang explanation. Ang tinatawag kasi talaga sa Old Testament na ikapo ay sa produce. Sa produce, ibig sabihin hindi monetary. No? Kung aanin natin yung Old Testament, hindi ito, kundi yung produce doon nila yon, mga kunyari yung mga gulay, yung mga hayop. So ganun. Pero hindi talaga ang nagbibigay lamang na nagpapaliwanag ng pera ang ikapo ay itong mga modern preacher na inire-relate na nila ang ikapo sa pera, no? Gayunpaman, kung ang talagang tanong ay ang mahalaga kasi ano ba sinabi ni Jesus, no? Natatandaan ninyo yung sinabi niya na ayon sa pinakita niya yung kaninong image yun dito sa pera, no? Yung tax, yung temple tax yun no? Yung temple tax. At ibigay ang nararapat sa emperor, no? So ibig sabihin dahil merong imahe ng coin, at ano yung imahe doon, imahe ng emperor, magbigay ka ng 10% tax, no? Doon sa emperor. Pero ang tanong ay, ano naman yung ibibigay mo sa Diyos? Merong imahen. At yung imahe na yon ay tayo. Tayo ang imahe ng Diyos. We are
are created in the image of God. Kapag ba ibibigay mo sarili mo sa Diyos, ang ibibigay mo 10%, hindi. Kapag ibinigay mo sarili mo sa Diyos, ibibigay mo 100%. Buong pagkatao mo, pag-iisip, kakayahan, lahat ibibigay mo sa Kanya. Kaya nga, ano ang sabi? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Buo. So, ibig sabihin, hindi ang pagbibigay natin sa ating Panginoon, hindi na yun legal. Hindi na yun 10%. Kung gusto mo magbigay, bahala ka na sa iyo. Kung gusto mo yung net ba o yung gross, no? Sa akin, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ikaw, kinakailangang ibigay mo, i-dedicate mo ang sarili mo sa Diyos. Hindi na 10%. 100% na ibibigay mo ang sarili mo sa Kanya. No? Thank you po, Father. I think may naka-assign sa amin. May question pa rito kay Sister Marvin. May magbabasa, Tel, doon sa chat box. Wala akong nakikita pang Ay, tanong bakit kaya? sa Hindi ko Zoom. kasi ma-scroll Wala yung pa po sa tayong akin. tanong sa Zoom. Sa FB naman po ay isa pa lang ang tanong. Ano po kaya baka si Kuya Carlo ay may tanong. Pero pwede ako po ay amazed na amazed din po doon sa mga aral. Kasi I know the story pero yung mga ini-insert mo within sabi ko talagang napakaganda ng kasaysayan po ng ating ano po. Kay Abraham talagang yung faithfulness. Saka yung nakastruck po sa akin, hindi ako makamove on. The sense of the sacred. Sabi ko, yung pala lagi, susulat ko dito sa aking kwarto para ma-aware ako. Ano po. Father, sa darating na June 6, I think holiday, Friday yata yun eh. Then meron pa tayong sister, sabi ko, May 28. Hindi May po Next 28. week. Thursday Next week. next time. Opo. Ang question ko po, yung holiday, yung Eid al-Adha yata which is holiday in the Philippines, Islamic holiday. Meron akong kaibigan na Muslim na professor ng Islamic Studies. Ang sineselebrate pala nila dyan is the sacrifice of Ismael, not the sacrifice of Isaac. Kasi sabi niya, who is the firstborn? Ismael, not Isaac. Then why is in your Bible, in the story, si Isaac yung isinacrifice instead of Ismael? Ano po ang sagot doon, Father? Kasi ano ba nauna? Makikita naman natin na yung kanilang Quran na 600 years later sa Christianity, makikita natin na corrupted na yon. Corrupted history. Na talagang makikita natin self-serving yung paggawa nila ng Quran na binago nilang lahat. Ano ba ang unang sabi nila? Tama ang Biblia, no? So, ano ba yung nasulat doon sa Old Testament? So, yun ang dapat na natin, panghawakan natin. Mas nauna yun. Lagi natin ang bibigyan ng pansin, ano yung nauna? Sila, ang layo na ng 1,000 years bago sila sumulpot, no? So sa akin, yun ay very subjective, no? Yung kanilang presentation ng history, talagang yun ay corrupted history yun sa akin. Isa lang pong sumulat, Father, di ba, ng Quran, si Muhammad lang. Ang sabi nila ay hindi isinulat. Yun ay galing sa langit. Spoken word. Kaya nga yun ay direkta daw na galing sa langit. No? Paano namang ano yan? Kahit na sabihin natin spoken word, isusulat at isusulat pa rin yun. No? At saka pa may mga exposure din ako sa mga reels tungkol sa sa immorality ni Abraham, no? Siguro hindi sinasabi ng friend mong Arabo na nagkaroon ng asawa. Imagine niyo nagkaroon ng asawa si Abraham, si Muhammad ng si Aisha, 6 years old. Imagine niyo 6 years old at na-consummate yung marriage nila at the age of 9 itong si Aisha.
pagka-pedophile. Talaga. Sorry to say. I mean, eto, nakasulat doon sa Quran nila. Hmm. Kaya nga yun believe ako daw kay Sam yung Sam Shamun ba yun? Sam Shamun, siya yung defender ng Christianity. Talaga hindi nakakalusot ang mga Arabo sa kanya no? Pero yun nga, imaginein mo ikaw yung propeta tapos yung ano pa nga ang description naglalaro pa ng toy nung magkaroon sila ng mag-consummate yung marriage nila. Ibig sabihin, batang isip pa. Mm-mm. Ganun ka. Sister Pearly, meron pa po ba dyan? Wala pa po. Hanap po ako ng questions. Wala po. Hindi ko Sige, meron po ma-audience. akong itatanong uli kay Father Andy. Meron akong nabasa na parang, di ba, we consider Abraham our father of faith. Kasi Mm. yung pananampalataya. Tapos yung test niya is the sacrifice of Isaac. Mm. Sabi nila, parang kaya si Abraham pumayag na gawin yun. Kasi at the back of his mind, ipinagbabawal naman ni Yahweh talaga ang child sacrifice. Mm. Para bang nahuhulaan niya na may pipigil sa kanya eh. Not because of faith, but Mm. alam niya, hindi ito pagagawa eh. Dahil hindi Mm. naman talaga, ipinagbabawal ni Yahweh ang child sacrifice eh. Ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Kasi ganito, no, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay nagre-reflect ng tinatawag natin sits in Laban. Situation in life. Ibig sabihin, isinulat yan at yung pagsusulat na yan, nagmamanifest ng karanasan nila sa kanilang buhay. So meron silang kino-combat na issue nung isinulat yan ng writer, no? Kasi what is prevalent at that time, no? Tandaan ninyo, ang mga firstborn child na mga pagan ay iniaalay kay Chemosh. So ibig sabihin, isinulat yan, merong context, at maaaring ang context niyan ay yung pagpatay, pag-aalay sa mga firstborn child. Hindi ba si Isaac ay firstborn child, no? So ibig sabihin, iyon ay isinulat para to combat yung nakita nila sa surrounding areas na merong mga firstborn child na iniaalay sa templo. So, that's one thing. Ikalawa, para talagang makita kung saan, kung ito ba si Abraham ay talagang susunod at mananampalataya sa plano ng Diyos. Kasi talagang ang plano ng Diyos very blurred uh, uh, sa umpisa pa lamang. So, gayon pa man, talagang umasa, nagtiwala si Abraham sa plano ng ating Panginoon. At in the end, nakita natin kung paano nag-evolve ang storya na hindi sa ganong pamamaraan hahantong sa kamatayan ang kanyang anak. Kundi yun ay trial, testing na ipinahintulot ng ating Panginoon. Thank you po, Father. Father, sa sunod po bang session, itutuloy natin yung Abraham cycle? Hindi na, kayo na lang Hindi magbasa na? nun. So para pupunta na ako kay Moses naman. Moses na. Hindi na tayo mag-Isaac tsaka Hindi na, Jacob. basahin na lang ninyo yun. Nadoon naman Okay. yung Sige po. Gayon din Sister, doon sa lesson 2, basahin na lamang ninyo yung ibang mga segment doon. yes po. Kasi yun naman ginawa ko as a help tool ninyo in case na gusto nyong gawin yan sa pagtuturo sa inyong klase sa katikisim, pwede nyong magamit yan. Opo. Thank you. Ter, inabot na po tayo ng oras. May Oo nga. question pa ba dyan? Okay na po May yung mga sarap kasi tanong yung po usapan. natin. Opo. Okay na. So, Eh, we will end. Pero bago tayo mag-end, ngayon po, Father, dahil sa inyong ibinahagi sa amin tungkol kay Abraham, mas maituturo namin ang catechesis, especially hindi na lang energizer yung kantang Father Abraham. As many children, I am one of them, and so are you. So ngayon po, mas mabibigyan namin ng mas magandang paliwanag yung kantang yan. Hindi lang siya basta energizer pala, kundi punong-puno ng kahulugan. So, at this point, Sister Pearly, amen kayo po, na po ano po. ang So, opening. paalala lang po ulit, ano po ang inyong mga insights, ano po, pwede po sa Google Form, pwede sa Messenger, pwede handwritten, ipapasa niyo po yan sa inyong mga presidente o inyong bikarya. Diyan po namin ibabase ang inyong attendance para sa ating e-certificate.
Paalala po ulit, sa susunod na linggo ay magiging Miyerkules po ang ating date. Ano po, para sa ating fourth session. Okay? May So, 28 po ha, May May 28, May paalala ko lang, 28 May po. 28, Wednesday. Opo. Sir, Nagpo-post po kami, Father, lagi ng mga reminder. May mga teaser opo. kami weekly po. Opo. Sir, bago So, po kayo mag-closing prayer, paumanhin po, hindi ko po mabasa, may question dito, hindi ko ma-scroll down. Wala yata dun siguro sa next Zoom ano na link. lang po, tungkol sa bumalik po siya dun sa kay Adam and Eve. Next Sige time po, po. ipopost ko, i-send ko po kay Father, Father, para sa next meeting po. Okay po, so Father, sa closing prayer po natin, sa bandang huli po, hingin po namin ng inyong ang pagbabasbas. Okay lang po ba po? Sige. Sige Okay. po. Pero sa napakaganda po nating talakaya ngayon, na alalahanin po natin ang dakilang pag-ibig ng Ama sa atin. Ating pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, Ama namin, sumasalangit sumasalangit ka, ka, sambahin ang sambahin ang ngalan mo. ngalan mo, Mapasa mapasa amin amin ang ang kaharian kaharian mo. mo. Sundin Sundin ang ang loob loob mo mo dito dito sa sa lupa lupa para nan para sa ng sa langit. langit. Bigyan mo Bigyan mo po po kami kami ngayon ng aming aming kakanin kanin sa sa araw-araw. araw-araw. At patawarin mo Patawarin po mo kami kami sa sa aming aming mga mga sala sana. para Para ng ng pagpapatawad pagpapatawad namin namin sa nagkakasala sala sa amin. sa amin. At At huwag huwag mo mo kaming kaming ipahintulot ipahintulot sa sa tukso. tukso At at iadya iadya mo mo po kami kami sa sa lahat lahat ng ng masama. masama. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At At sumayo sumainyo rin. at rin. pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tumayo kayong mapayapa. Salamat po. Salamat po. Opo, Maraming salamat open po. po ng ating camera para po sa ating screenshot. Ano po yung iba po na may nagrereklamo po, Father. Nawawala daw sila sa picture. Hindi ko na po masagot yun kung nasaan. Kuya Chris, okay na po. Paki-open po ang ating pong mga camera at ang makita ang mga beauty. Yan po. Nag-aabang po yung iba na makita ang kanilang mukha sa screenshot na ipinopost. Kuya Chris, okay na po? Ismail na po ba kami, Kuya Chris? Yan po. Nag-aabang po yung iba na makita ang kanilang mukha sa screenshot na ipinopost. Po. Ayan, magandang gabi si Sir Pearl at Brother Carlo. So, smile lang po tayo smile po tayo ng 2 beses. 2 page po tayo. So, smile. Magandang gabi si Sir Pearl at 1, 2, 3. Brother Carlo. So, smile lang po tayo smile po tayo ng 2 beses. 2 page po tayo. So, last na lang po. Second page. 1, 2, 3. Brother Carlo. So, smile po tayo smile po tayo ng 2 beses. 2 page po tayo. So, last na lang po. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you so much po. Thank you, Kuya Carlos, sa pagsama Thank you sa amin. po. Sa mga sa susunod po, sana ay maka-avail ka pa po. Ano po, ng time para kami masamahan. Thank you so much po. Good. Salamat po. Thank you, Ate Thank you She. po. Thank you, Sister Pearly. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Good night.